Reaction TV page nagbabalik po. Reaction, 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 reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Meron pong balitang ipinaabot po si BBM. No? Si BBM po ay meron siyang balitang breaking news daw. Sabi ni Katunying. Si Katunying matanong lang, Katunying may sayad ka ba? Hindi, Katunying tanong lang yan kung may sayad ka. Di ba ang mga text message, ano yan, mga confidential yan? Sabi daw ni Katunying, nag-text daw si BBM sa mga leader sa Kongreso para wag ipa-impeach si Madam Inday Sara Duterte. Mantakin mo yan, nakapag-vlog siya noong nakaraang araw, napapalagan niya si VP Sara Duterte. Ngayon, Katunying, tanong lang, may tililing ka ba? Bakit pumayag ka? O bakit ikaw ang unang-unang nagsabi sa buong Pilipinas na si BBM ay pinapatigil ang impeachment sa Kongreso? Katunying, may sayad ka ba? Tanong lang kung may sayad ka. Ngayon, kung ikaw ang nag-disperse o ikaw ang nagsabi sa nais mangyari ni BBM na wag ipa-impeach si Madam Inday Sara Duterte, true text. O, tignan mo itong mga tao na to, true text message. Pero nung isang araw, Katunying, may sayad ka ba? Nakapag-video yan. Nagsabi yan na papalagan niya. Isang araw pa lang papalagan niya, ngayon ikaw, Katunying, na nasa tamang katinuan, ipapahayag mo sa taong bayan na pinipigilan ngayon ni BBM na ma-impeach si Sara Duterte. Bakit hindi niya ihayag yan sa madla, sa formal na pagsasabi o magpalabas ng sulat si Bersamin, yung tandang nawala yata yung kanyang katinuan, tanong lang yun. Bersamin, nawala ba katinuan mo? Ngayon, sagutin mo na lang Ngayon, bakit, Katunying, kung wala kang sayad, bakit ikaw ang nag-disperse niyan? Bakit ikaw ang nagpahayag niyan na true text message? Nawawala tuloy ang pagtingin ng taong bayan sa iyo, Katunying, kung nagpapagamit ka dyan sa mag-asawang isang bangag tsaka isang palaka. Pinagtatawanan ka na ng mga tao, Katunying. Hindi mo napapansin, wala ka ng viewers. Di ba? Tignan nyo itong sitwasyon na to. Pakinggan po natin si Katunying. Palagay ko wala namang sayad to kaya lang, nadamay. Na-impluensyahan. Ano, BBM, dinadaan mo na lang sa text message? Ganon? Ng Katunying, ito yung mga wala sa oras na kwentuhan. Kanono, take it away. Magandang araw po. Nako, si Katunying po ito. Grabe ang mga nangyayari sa bansa natin, lalo na sa politika. Sabi nga natin life should go on, life will go on. Kaya lang, nadidistract din naman tayo pag may mga nangyayari po, lalo na sa mga matataas na leader ng ating pamahalaan. Kaya po ako bigla ang napalive kahit may live uli tayo mamayang alas 4, sapagkat nakatanggap tayo ng hiramin ko lang Lakay Deo ang bubuit mo Meron pong mensahe pala ang Pangulong Bongbong Marcos. Nako, sino kaya itong baka may mapagbintangan pero di bale. May mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso. Mga leader ng Kongreso, hindi ko na po babanggitin kung sino dahil pag sinabing mga leader, marami po yan. Nag-message po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso at chinek ko munang mabuti. Baka kasi tayo makorwente, makorwente dahil sa ngayon po gigil na gigil ang maraming mga politiko, hindi lang po politiko, pati po yung mga ibang mga NGOs gustong-gustong sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Ano po, mga kababayan? Katunayan ay nabalitaan natin
mismong si House Speaker Martin Romualdez kumbinsido na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil dun sa mga nangyari nitong weekend, kundi yung po may mga kinalaman pa sa confidential fund. At kung inyo pong maalala, ang grupong Akbayan, Sige lang, Katunying, magpaliwanag ka pa. Bilisan mo. si former Senator Trillanes, sinasabi nila na magpa-file sila ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ito po yung breaking. Ano po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng kopya. Ipinagkatiwala po sa atin ng isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Ano, pwede ba nating ipakita? Pakita natin yung message ni Pangulong Bongbong Marcos na na-access po natin ngayon lang kay munti ko na masabi. Munti ko na masabi kung kanino pinadala. Ano po? Ito po yung parte nung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga House leaders. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please, do not file impeachment complaints. Sa malaking usapan, sabi ng Pangulo, ng mga bagay, hindi naman mahalaga si Sara, sabi po niya. So please, do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng... O, naintindihan na namin. Mantakin mo yan, Katunying. Wala bang executive secretary? Wala bang PTB4? Wala bang nicely done? Ang chip nyo. Kung naduduwag kayo, aminin nyo na. Bakit pinapadaan-daan nyo sa mga text message? O, ayaw na daw ipa-impeach ni BBM. Si Inday Sara, tinext daw. Tapos si Katunying kinalat niya sa social media, humingi siya ng ng paintulot doon sa tinext ni BBM. Kala ko ba BBM papalag ka o may mga naririnig-rinig ka na sa buong Pilipinas na natakot ka, gano'n? Kala ko ba nagtatapang-tabangan itong Bongbong Marcos na to? Napag-ahalata na po sila. Napag-ahalata na. Siguro, yung intelligence nila, nalaman na nila yung galawan. Hanggang ganyan lang ang kaya nyo. Impeach nyo. Idemanda nyo. Paresto nyo. Mga kababayan, inaano na naman ako ng mga loyalista, oh. Sinasabutahin na naman yung oh, diba? Oh. Mga ka-reaksyon, mantakin nyo yan. Si BBM, magte-text siya sa mga leader ng Kongreso. Tapos, sasabihin niya wag nang i-impeach si Sara Duterte. Ganyan ba ang presidente? Dadaan niya sa text message ganun. Alam nyo, napag-aalata kayo. Ginagamit nyo tong si Katunying kasi natatakot na yung Malacanang. Katunying, naiintindihan kita. Alam ko naman wala kang sayad. Alam ko naman wala kang tililing. Pero naiintindihan kita, nandyan ka eh. Nandyan ka. Nandito kami. So, kung gusto mong depensahan si BBM, depensahan mo yan. Sa'yo yan. Ha? Kung gusto mong itulungan siya na makapagpahayag sa mga tao dahil natatakot na, natatakot na yung bangag na yan, bahagang buntot. Akala ko ba, Bongbong Marcos, papalagan mo? Akala ko ba papalag ka? Ganyan ba yung mga Marcos? Pag sinabing papalag, mamaya nagte-text sa Kongreso, wag nyo na pong i-impeach si Sara Duterte. Wag na mga leader, wag nyo nang i-impeach. Wag tayong magpa-distract sa kanya.
Hindi siya importante. Bakit ngayon hindi siya importante? Nung kakatay, nung tsutsugin niya kayong tatlo, pumapalag ka, may papyatos-pyatos ka pa, chichiriya ka pang nalalaman. Ngayon kakambyo ka, gagamitin mo si Katunjing. Sinong maniniwalang hindi mo inutusan si Katunjing? Diba? Hindi ko naman sinabing inutusan mo siya. Pero sinong maniniwalang hindi mo ginagamit si Katunjing para kalmahin ang taong bayan? Huli na lahat. Ginalit nyo na yung agila doon sa Davao. Katunjing, matanong lang kita, Katunjing. Idol kita eh. Ha? Idol kita eh. Nagkataon lang na pinili mo dyan. At dito kami. So ngayon, medyo nagtutuos-tuos lang tayo ng konti, di ba? Ganyan-ganyan lang yan eh. O di ba? Magre-react kayo doon sa mga video ni Madam Inday Sara. Ngayon, nagre-react kami sa mga video ninyo. So yung video mo ngayon, isang sign ng kaduwagan. Si Katunjing pa talaga. Di ba Katunjing meron niyang executive secretary? Di maglabas siya ng statement. Katulad niya nung binabasa niya yung papalagan niya si Madam Inday Sara. Alam mo, Katunjing, naaawa kami sa iyo eh. Unang-una, yung boss mo, o kung hindi mo yung boss, yung kaibigan mong si Palaka at saka si Bangag Jr., yung kaibigan mong dalawang yan, Katunjing, natitiis mong maging kaibigan nila. Diba? Si Madam Inday Sara, kumalas. Kumalas siya kay Aimee Marcos. Akala ko ba si Katunjing mataba yung utak? Katunjing, bakit ka nagpapagamit? Tignan mo si Senador Congressman Rodante Marcoleta. Ha? Si Congressman Senador Rodante Marcoleta. Alam niya yung tama. Tama. Mali. Mali. Ikaw alam mo yung tama. At yung mali. Pero hindi ko alam, ngayong oras na to, kung saan ang pinipili mo. Mga ka-reaksyon, naglabas daw ng statement si BBM na ayaw na niyang ipa-impeach si VP Sara Duterte. Naduduwag ka na ba, Bongbong Marcos? Baka nararamdaman niya sa loob ng AFP, sa loob ng kapulisan, merong nangyayaring rigudon. Ha? Kaya si Browner, nung ini-interview siya, matamlay! Matamlay si Browner, mantakin mo yan, diba? Ibig sabihin, nararamdaman nila na medyo may kumukulo-kulo. Si Pangulong Duterte kasi, in-explain pa niya yung konstitusyon in-explain pa niya sa mga armed forces na kung saan sila, sa bangag o sa taong bayan. Katunjing naman, iniidulo kita, bata pa ako, iniidulo na kita. Bakit ginaganyan mo? Hindi mga bobo ang taong bayan, Katunjing. Mantakin mo yan, nagpagamit ka, ano bang posisyon mo? Alangan naman, confidential yan, text yan. Alangan naman walang basbas dyan si BBM. Ano yan text message yan. Ang text message, hindi pwedeng ipalibawa, tinext ko siya. Pare, pwede ko bang ipalabas to sa TV? Diba? Tinext ko. Kinausap mo ngayon. Kinausap mo, halimbawa, pangalan niya, Bongbong. Kinausap mo si Bongbong. Bongbong, may pinorword ka sa akin, pwede ko bang i-publish?
Sabi ni Bongbong sa'yo, Katunying, tatanungin ko muna si Reaction TV. Kung papayag siya, text ako yun. Reaction TV, payag ka raw na i-publish ni Katunying yung text mo sa akin. Ayun naman ang gusto ko si publish mo. Ikaw naman, Katunying, ginagawa mo pa kaming ano eh. Ang nag-utos na i-publish yan, yung amo mo. Konti pa lang yung nasa EDSA sinasabi nila mga bayaran. Konti pa lang. Tumitiklop na kayo. Narinig nyo ba kahapon? Yung MILF tsaka MNLF, sinusuportahan si Sara Duterte. Di ba? Natakot kayo? Browner, si Sara Duterte daw, kung wala siyang security, ready yung MNLF, isang tawag lang. Puprotektahan siya. Ha? Wala nang pakialam, hindi na pupunta na Maynila yan. Doon na siya mag-uopisina sa Mindanao. Wala. Siyempre, kailangan secure yan, di ba? Alam nyo, yung mga Duterte, Katunying nga, alam mo, idol kita. Talagang idol kita. Magaling ka eh, magaling ka. Pero ngayon, parang pumapalpak ka. Diba? Hindi ko natatapusin yung video mo. Hanggang dyan na lang tayo. Kasi ayaw ko nang marinig. Actually, hindi ko pa narinig yung mga pinagsasabi mo doon. Ayaw ko nang marinig yun. Dito na lang tayo. Mag-stick tayo dito. O sige, play nga natin. Play natin. Impeachment complaint ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract us. Tatagalugin lang niya yan eh. Meron pa bang alam sabihin si Katunying sa panahong ito? Ano, ganyan ba ang pagdepensa mo? Sa idol mo, Katunying, kay Bangag Junior? Katunying, pagiga mo sa kama. Di ba, ihiga ka sa gabi. Imaginein mo si Marcos Junior. Sasabihin mo sa sarili mo, Katunying, naka-high ba siya ngayon o naka-low? Dumudugo ba ang ilong? O dumuduging gilagid? Ikaw naman, Katunying, mga ka-reaction. Itong mga ganitong galawan, desperate move po to. Ang tinatawag dito, desperate move. Desperado na po. Desperado na ang administrasyong Marcos. Dahil hindi nila kaya ang power ni Sara Duterte. Di ba? Tanungin ko kayo, the voice of the people is the voice of God. What is the voice of the people? Bongbong Marcos, mag-empake ka na. Di ba? The voice of the people is the voice of God. Ngayon, ano po yung voice of the people ngayon? Katunying, kung hindi ka pa kasama dun sa voice of the people, sige, diyan ka. Kasama mo sila. Alam mo, anong tingin nila sa'yo ngayon? Katunying, isang bubwit na utusan. Akala mo, nire-respeto ka ng mga Marcoses hanggat kailangan kanila, hanggat gamitin ka, hanggat may pakinabang ka sa kanila, magpapakita sila ng kabaitan sa'yo. O tingnan mo ang ginawa nila kay Madam Inday Sara. Nakita mo? Ha? Yung nanay nila, nagmamano pa kay Inday Sara. Para lamang bumango. Walang ginawa ang Duterte kundi pabanguhin ng mga Marcoses nung panahon ng Pangulong Duterte. Bumango nga. Nung bumango, ginamit pa yung anak para maluklok sa Malacanang. Walang nag-i-interview dyan kay Bangag, kundi si Kibuloy. Anong ginawa kay Kibuloy? Ikinulong. Ha? Yung pastor ng KOJC. Ngayon, anong ginawa ngayon? Ginagawa. Sabi nila, yung ICC hindi pwede yan, ganyan. Ngayon, anong ginawa sa magkama? Si Sara Duterte tsaka si Rodrigo Roa Duterte. Anong ginagawa nila, Katunying? Alam kong matalino ka. Yang bang mga Quadcom, Katunying, tinatanong kita? Yang bang mga Quadcom, i-design ba yan for the truth, for the due process, or for merely
persecuted to persecute the Duterte. English po yun, ha? English yun. Palakpak, tatlo lang. Binalangkas ba yung Quadcom Katunying para sa ikabubuti ng sambayanan? Para sa maging kapakipakinabang sa sambayanan? O para may serve yung kapakinabangan ni Tambaloslos tsaka ni Marcos Jr. tsaka ni Palaka? Tanungin kita, Katunying, matalino ka. Sagutin mo ako. Yung bang Quadcom, idinisign ba yan para sa justice? O para persecute itong mag-ama? Tanungin kita. Diyan ka lang, sige, huwag kang umalis sa kanila. Pero sayang ka, Katunying. Meron ka pa namang potensyal. Huwag mong tuloy-tuloy sirain ang reputasyon mo sa mga yan, Katunying. May panahon pa. Di ba? Alangan namang walang basbas si Marcos Jr. sa ginagawang pagpapakita ng kaduwagan, pagpapakita ng walang pinag-aralan, pagpapakita ng desperasyon, desperado na, pagpapakita ng kabubuhan. hindi kasi bagay sa akin ang maging seryoso. Kasi pag naging seryoso ako, lumilindol. Kasi nakakulong na si Kibuloy, hindi na niya mapahinto yung lindol eh. Hindi, yung ginawa po kay Kibuloy, isang hayagang paglabag sa karapatang pantao. Isang hayagang pagtuligsa o pagpersecute sa isang grupo ng mga mananampalataya. Di ba? Ngayon, balikan natin itong si Katunying. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. Madam Inday Sara, hindi ka raw importante. Diyan ka na lang sa Davao. Total, wala ka namang wala ka namang pondo. So diyan ka sa Davao, enjoy mo yung mga anak mo. O di ba? Enjoy mo yung buhay mo. Huwag ka nang magtrabaho, Madam Inday Sara. Hindi mo na kasalanan kung wala kang magagawa sa loob ng isang taon. Magpaganda ka, mag-relax ka. Basta wala ka nang gagawin. Kain tulog ka na lang. Diyan ka lang. Kasi reserba ka di ba? Pero kung gugurgurin ka nila, gusto ka nilang pumunta ng Quadcom, Senate hearing, Blue Ribbon, patatawag ka sa NBI, patatawag ka sa DOJ, patatawag ka kung saan-saan. Ayun na. May kumukulo-kulo ba sa loob ng AFP? Tanong lang yan eh. May kumukulo-kulo ba sa loob ng sa loob ng PNP? Paano yung mga retired soldier? Yung mga retired. Mantakin mo yan, pumapalag si Marcos Jr. Ngayon, hindi niya alam kung saan siya magte-text. Wag nyo nang i-impeach. Wag nyo nang i-impeach. Baka hindi matapos yung termino ko. Magugulo. Wag nyo nang i-impeach. Hindi pa ako tapos magnakaw. Akala po ba ninyo, pagbaba ni Marcos Jr., hindi siya hahabulin ng taong bayan? Akala po ba ninyo, si Tambaloslos, hindi siya hahabulin ng taong bayan pag si Madam Inday Sara na nakaluklok sa Malacanang? Narinig nyo na yung salitang freeze. Lahat ng mga asset ng mga yun, ipiprease. Ipiprease yan. Ay, Katunying, kung gagalaw ka para kay Bangag at para kay Palaka, yan ang pinaka-cheap na pwede mong gawin. Mangingi ka ng text, tapos magpapalabas kayo, breaking na kayong ganyan. Mga ka-reaction, mga kababayan, ayaw na daw ma-impeach ni BBM, si BP Sara Duterte, naduduwag na daw o talagang duwag. Walastik na presidente na to Walastik talaga tong presidente na to. Pumunta siya ng UAE.
Pumunta siya ng UAE, hindi siya nakipagkita sa ating mga kababayan doon. Baka, siyempre, sasabihin na, huwag kang makipagkita. Kasama niya si Abalos. Si Abalos yung, ganoon, oo, kasama niya. Oo, UAE, pupunta siya doon. Hindi siya makikipagkita sa mga kababayan natin. Paano? Baka sisigaw sila, Duterte! 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 Di mapapahiya siya. Wala, hindi makikipagkita sa mga OFW yan. Itaga nyo sa bato. Ni isang beses hindi makikipagkita sa mga OFW. Pera na lang kung meron siyang daladalang tao galing Pilipinas na kay aeroplano, magpapanggap sila mga OFW. Tapos pumapalakpak sa kanya. Ganun, pwede yun. Pero mga OFW, pupuntahan niya, tapos mag-a-attend sila doon. Wala. Siguro mauubos yung kamatis doon sa market, dadalhin nila sa kanya. Sabi ni Katon yung breaking news daw. Wala na yata ang presidential communication, ano ba yun? Wala kang PCOO, presidential communication, wala. Katunying wala. Ikaw kailangan nang magsabi niya sa taong bayan. Ibe-breaking news mo sa YouTube channel mo. Hindi, may nagpadala lang sa akin May nagpadala sa akin. Sabi nila, si BBM daw naduwag na. Kumambyo pa atras. Ang animal. Kumakambyo pa atras. Hindi, naaawa ako kay Katunying. Ngayon nagla-live siya Parang wala Wala nang klamuran tao sa kanyang channel. Pupunta man doon ang mga tao, mambabas. Pupunta doon yung mga nanonood, puro negative sa comments. Sayang tong si Katunying Ang ganda ng pagtingin ng taong bayan sa kanya, bigla niyang binabagsak ang kanya sarili. Alam mo, Katunying, isa lang ang bobo sa Pilipinas na natitirang nabubuhay, si Gadon. So kung ang viewers mo si Gadon, maniniwala sa'yo. Mantakin mo itong si Gadon Nagsisisigaw sa taong bayan, bobo, 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 bobo. Ngayon, meron tayong pambansang bobo. O sino yung pambansang bobo? Di si Gadon. Siya yung ating pambansang bobo. Wala stick reaction TV page, wag ka namang ganyan. Wag mo sabihin pambansang bobo si Gadon. Hindi maganda yun, kabobohan yun. Mga ka-reaction, mga kababayan, meron pong bagong breaking news na gustong ipaalam sa atin ni Katunying. Si Marcos Jr. daw, ayaw nang ipa-impeach si Sara Duterte kasi naduwag na. Kasi may mga narinig na siya, yung mga intel niya, kapag kinantil si Madam Inday Sara Duterte, maghahalo ang balat sa tinalupan. Katunying, di ba? Mga ka-reaction, napakaganda po ng balita sa atin ni Katunying. Hindi naman siya marites o kaya tolits. Pengi nga ng text. Bigyan mo sa akin yung text ni BBM. Tinext ka ni BBM? Oo, tinext ako. Huwag na. Pwede bang ipalabas to? Oo, sige, ipalabas mo. Alam mo, Katunying, isang bagay na paghahalata ka ng taong bayan na ikaw ay defender ka ni Marcos Jr. Kung hindi ka defender ni Marcos Jr., mantakin mo, punta ka doon sa channel ni Katunying. Alam mo kung sino ang mga nakapost sa channel niya? Yung talumpati ni Tambaluslos, tsaka yung talumpati ni Marcos Jr. Ay, si Katunying. Nakakaawa si Katunying. Kaya lang, pinili mo yan, Katunying. Pinili mong maging lawyer yata ni Lawyer ka ba, Katunying? Pero, in fairness, masarap kumain dun sa kanyang restaurant. Wala daw monosodium glutamate. Walang betchin. Masarap ba ang walang betchin? Hindi. Mas masarap pa rin yung may betchin. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ito. Ay, hindi ka pa maglalagay ng betchin? O Ajinomoto, baka naman.
Alright, anyway mga kareaksyon. Ayan ang pahayag ni Katunying di umano galing kay BBM yan. Napaka-cheap nyo. Bulok. Bulok na style nyo, Katunying, kayong dalawa ni Bongbong Bangag Marcos. Syukran. Katunying ha. Daan-daan lang ha. Huwag ka masyadong loyal.